Hello, magandang gabi sa inyong lahat. So, review lang tayo nung nangyari kagabi. Uy, salamat sa mga nanood 1,000 yung nanood sa live ko kagabi. Some of you disappointed dahil yun nga may nagsabi. Wala namang problema sa akin yun kung i-criticize nyo yung yung ah yung usapan, no? Tapos salamat doon sa mga nagpalipad. At umakyat naman si Ma'am Monica, no? Actually, yung nangyari kagabi, confirmatory lang naman yun. I don't think may sinabi siyang bago na hindi pa alam. Pero ang maganda doon, na solidify yung mga accusations niya. Tapos nung umakyat yung asawa niya, medyo salungat doon sa sinabi niya. Siguro may pinag-iingatan din. Yun na interpretasyon ko. Kaya kasi ang kwento ni Ma'am Monica, 'di ba? Unang inalok sa kanya 30,000 a month yata. No, kasi na-offline ako noon, na lowbat kasi ako nung time na yun eh. Si Earblog yung nakausap. 30,000, taga-bura lang ng mga negative comments nung una, 'di ba? Then naging video editor, naging 20,000 a month. Hanggang sa lumaon na ng lumaon. Abot-abot na lang ang ginagawa. May 4,000, may ano. Tapos meron palang biniling laptop, Chromebook, 3,000. So yun yung mga nalaman natin na ang ano kasi doon, ang talagang proven na, no? Yung pattern kasi ng pangangako nandun. Halimbawa, nag-promise na ngayon, ganito ang sweldo mo. Asahan mo, ginagawa lang yon para manatili ka doon sa trabaho. Hindi, hindi para magtagal ka. Kung madadaan ka sa sa uto, madadaan ka sa uto. Kasi pansin mo, yan yung yan yung mga nagiging dahilan nila Casper, di ba? Nila Sir The Kings nung una. Tapos ngayon, nung nakausap si Casper, si Aba, 'di ba, ganun din yung driver niya, na may kulang din daw ang sahod. Kasi ang nangyayari napapangunahan ng promise. Tapos hindi tinutupad. Yung talagang, sorry to say, no, pero balak ka talagang budulin kapag nakausap ka. Kaya yun ang dapat pag-iingatan sa pagkataong ganun, yung masarap yung mga promises. Tapos biglang pag nandun ka na, titikisin ka hanggang sa hindi ka bayaran. 'Di ba? Minsan nga gagawa na lang ng issue para hindi ka na maningil. So yun yung na-prove natin na pattern na nilahad ni Ma'am Monica. Kaya salamat, Ma'am Monica, do sa participation, no? Kaya kung mas deeper pa yung mga tanong, kasi ganito yon, 'di ba? Kung matatandaan nyo, no, kaya hindi rin makapag all out. Kung matatandaan nyo, meron kasing interview din si MG noon. I think kay Konsehal Igme yata yon, na i-release niya na sana, biglang hinold niya kasi may mga nasabi doon na na pwedeng pumasok sa libel, 'di ba? Kaya siguro yung medyo concerned din kami sa itatanong. Kasi nga, syempre, yung legalities ng sasabihin, nag-iingat din. 'Di ba? Pero sinuggesta naman namin kung talagang willing si Ma'am Monica, willing siya magpa-interview kay Sir MG. Na kay Sir MG na yon. Kung nakikita niya may value pa yung testimonya ni Monica. No? Now, dito, meron akong re-react naman about kay Ate Marbs, no? Yung regarding dun sa pagdududa. Na-explain ko naman kung bakit ako nagdududa na si
Sir Alex Pabella yung ano, yung may-ari ng gasolinahan. 'Di ba? May mga nagagalit sa akin na sinasabi, sino daw ako para husgan. Counted ba as panghuhusga yun pag nagduda? Kasi ganito yan, men, eh, no? Yung pagdududa ko ay sa akin lang naman yon. Ngayon, kung naniniwala kayo dun kay Sir Alex Pabella, di okay lang. Di naman ako affected eh. Ang nagtataka ko, bakit siya ang affected sa akin or kayo ang affected sa sinasabi ko? 'Di ba? Ako, okay lang. Maniwala kayo na siya yung may-ari ng gasolinahan, eh di okay lang. Ako hindi, 'di ba? Wala namang difference yun kung maniwala ko hindi, 'di ba? Kaya nilalatag ko naman yung mga dahilan ko, 'di ba? Kung bakit nagdududa ako. 'Di ba? Para tayong halimbawa, let's say mamimili tayo ng kandidato, ano? May mga taong nagpapahayag din ng pagdududa eh. For example, tatakbo si Sara, no? Sasabihin mo, ah, ayoko diyan kay Sara. Duda ako diyan eh. Baka mamaya may masamang balak yan. 'Di ba? Sa bayan. Kasi ganito, ganyan. Lalatag ka ng dahilan. Kasi ganito, 'di ba? Ganyan, ganyan, ganyan. May mga dahilan ng pagdududa eh. O para maging fair naman tayo, ayoko kay Lenny Robredo. Kasi duda din ako eh. Baka mamaya ang gawin niyan, ganito, ganito, ganito eh. 'Di ba? Hindi naman ano 'yon, hindi naman masama 'yon. Yung sinasabi ko kasi, kung mapoprove na mali, edi mali ako. Ulit-ulit ko naman sinasabi yan eh. Kaya lang sa akin, sapat lang naman na magduda ako. Now, nag-explain si Ate Marbs doon sa pagdududa. Ito si Ate Marbs kasi, hindi, kaya ko binibigyan ng importansya to, no? Kasi si Ate Marbs kasi ang naglalarawan sa isang tao na nandoon sa kabilang panig. Tinitingnan natin kung paano nagwo-work yung belief nila. Kung saan nanggagaling yung pagbibigay nila ng tiwala. So, pakinggan natin to si Ate Marvsa. Kasi may mga nagsasabi, wag mo na i-content yan. Ano lang yan, di ba? Wala lang, tingnan lang natin. Paano ba to? Walang volume. So, nung nakaraang gabi guys, naka-live si Earl Vlog channel at saka si Bungo TV sa YouTube. Ngayon, nag-message itong si Kuya Alex sa akin na naka-live daw. Sabi ko, Kuya, si Earl yun. So, ayun, napag-usapan nga nila, yung topic kasi nila doon si Kuya Alex. Kasi nung time na yun, may vlog yata si Kuya Alex regarding sa mga PIR, ganyan. So, huwag na natin itakal yun guys dito. So, ang akin lang, medyo hindi po ako nandito ngayon guys para kampihan o ipagtanggol. Pero bilang kaibigan guys, syempre, nasaktan din po ako kasi nakita ko rin na naaapektuhan din si Kuya Alex, yung self-esteem niya, yung ego niya. Naapektuhan pala ikaw, Sir Alex eh. 'Di ba? So, parang ang nangyayari, nahihit namin yung weakness mo. Yun pala yung weakness mo. Same kayo ni Tito Norms. Ang weakness pala ni Tito Alex ay pagdudahan yung kakayahan niya. Yun pala. Pero sa totoo lang guys, napaka-successful na po ni Kuya Alex. Na-enjoy niya na yung buhay na... Oo, wala namang ano dun eh. Wala namang doubt dun eh. Hindi, yung pagiging successful kasi, ano yun, subjective yun. Paano ba siya naging successful? Nagkaroon ba siya ng maraming pera? Ganun ba yung pagiging successful na meaning? Pagka ganun ang meaning ng successful, marami siyang pera, oo, successful ka talaga nun. Pero it doesn't change the fact, yung argument, hindi kasi napapatunayang mali eh. 'Di ba? Sinasabi ko naman, kung sakaling ma-prove na na mali ako, di okay lang. At least nawala din yung pagdududa ko. 'Di ba? Na hindi siya yung may-ari. masarap, yung luxury ng buhay, na-enjoy niya na, and he has everything. So, No, hindi ako naniniwala doon kasi
nangangailangan siya ng views sa social media eh. 'Di ba na ano, hindi daw pwede i-private sabi niya doon sa conversation kay ano, kay Ma'am Monica. Hindi daw pwede private kasi kailangan daw niya ng views. Ibig sabihin, meron pa siyang gustong i-achieve si ano, si ah, Tito Alex. Sabi nga nila na si Kuya Alex, hindi daw marunong mag-chat. Siyempre, kasi ilang taon na ba si Kuya Alex? Minsan mali-mali. Ako nga mali-mali nga din, inaamin Kahit na ito kasi no, Tita Marvs, hindi naman yung pagkakamali yung ano doon, yung wait lang ha. Ang hindi pag alam ko yung ano eh, sometimes hindi ako perpekto ha. Hindi ako perpekto. Nagkakamali din ako. Nangyayari sa atin yung ibang-iba yung nagkakamali sa talagang hindi alam. Ang dami ng ano, lahat yun, lahat ng chat niya, pagkakamali lahat. Yung tomaps niya, ang tagal ko nga bago na-gets yung tomaps na yun eh. Thumbs up pala ang tomaps. Ano pa ba yun? Yung English, hindi, naiintindihan ko yung pagkakamali kasi nagkakamali ako. Ibang-iba yung pagkakamali sa bagay na hindi mo talaga alam. Diba for example, no, magdadrive ako, diba? Nababangga-bangga ako. Diba? Hindi ko pwede sabihin na nagkakamali. Well, technically nagkakamali ka pero hindi siya yung pagkakamali na ang pagkakamali kasi alam mong isang bagay na mali ka lang. 'Di ba? Katulad nung nadudulas ka. Halimbawa, nanay ko no, tatawagin ako sa pangalan ng kapatid ko. 'Yon, pagkakamali 'yon. Pero ibang-iba yung hindi mo talaga alam. Nagigets nyo? Tama ka naman, Tita Marv. Ikaw, lalo na ako, madalas. Katulad nung issue ni AC Garage, ano, yung nag-comment si Lolito Go. Akala ko, seryoso si Lolito Go. Sarcasm pala yung sinabi. Nasa group ni Sir MG yun eh. Diba? Kasi may record na kasi si Lolito Go na, ano eh, na, anong tawag doon, na yung pinagtanggol niya yung cheater. Anyway, I hope you understand my point. Iba yung nagkamali lang sa hindi niya talaga alam. Kasi kung nagkamali yan, mababa yung ratio ng pagkakamali eh. Doon sa hindi mo talaga alam, lagi kang mali. Nagigets niyo ibig ko sabihin? ko yun. Pero lahat ng tao ay may kanya-kanyang husay. Meron niyang field kung saan siya magaling. At si Kuya Alex, aminado talaga, sinasabi niya talaga sa akin na ang kanyang galing talaga is sa fuel, yung magpapatakbo ng fuel business. Wait lang. Ito na naman ba yung usapin ng yung pag-akyat sa live? Ikaw nga nakaakyat ka sa live eh. Nung inimbitahan kita eh. Si Sir Alex pa kaya? Hindi, naiintindihan niya ba yung level ng palusot ni Sir Alex? Kung bakit hindi siya makaakyat sa akin ng live? Ang gagawin lang doon, ikaw, Tita Marbs, hindi kita 2 beses in-instruct ka, na-gets mo agad eh. So meaning, mas matalino ka kay Sir Alex? Irrelevant yung sabihin na doon siya magaling sa fuel. Anong kinalaman ng fuel sa aakyat ka lang sa sa StreamYard? Hindi mo naman kailangan gumraduate ng IT bago ka matutong umakyat sa StreamYard. In an instant nga, kaya mong alamin yun eh. Ikaw nga nakaya mo, di ba? Nung inimbitahan kita na naalala mo yun, nung nag-live stream tayo, nakaya mo eh. Si Sir Alex ba na ikiklik niya, ang dami niyang tao doon na pwede niyang tanungan? Hindi, nakukuha niyo ba? Kasi anong nangyari ganito? Sabi kong ganun, kasi ang pinag-uusapan dito kasi, yung pumick up, parang, not exact words ha, parang nasabi ko,
mahina talaga pumikap si Alex. Sabi ko ganun, mahina talaga kasi aakyat na nga lang dito sa live, hindi pa magawa. Parang yun yata yung nasabi ko, pero correct me if I'm wrong, di ko na rin matandaan eh. Basta something parang nasabihan ko na something mahina yata siyang, basta yun na yung gist nun, mahina siyang pumikap. Now, ang dahilan ni Sir Alex, yung mga computer kasi na yan, hindi niya na kinalakihan yan. Matanda daw siya para dyan. Dun ko daw siya hamunin sa pagtatayo ng gasolina. Sobra namang komplikado ng pagtatayo ng gasolinahan kumpara sa pag-akyat mo ng StreamYard. Sa StreamYard, hindi mo kailangan maging milyonaryo ka. Hindi mo kailangan graduate ka ng IT. Hindi mo kailangan na alamin yung mundo ng internet. Basta hindi mo kailangan na napakaraming komplikadong bagay. 'Di ba? Pero sa pagtatayo ng gasolina, kailangan mo ng pera, kailangan mo ng knowledge, kailangan mo ng hindi lang basta knowledge kailangan qualified ka dun sa requirements na ibibigay. Ang dami, sobrang komplikado nun. Yun nga nagawa mo, yung pag-akit sa, yun ang sinasabi ko na hindi nila naiintindihan. Hindi naman komplikado, hindi ko naman sinabi na gumawa ka ng program sa computer. Ewan ko dito sa mga taon to. Alam niya yan. So ito guys, huwag na natin patatagalin pa kasi gusto ko lang iparinig sa inyo kasi ito po ay voice message si Kuya Alex sa akin habang ito sila ni Earl Vlog at saka si Bungo nagla-live. Magaling lang sila sa pananalita, sa mga pagbibaliktad ng salita. Anong binabaliktad na salita? Anong binabaliktad ng salita? Eh di sana i-correct mo kami. Sa mga galing pero subukan mo sa mga hanap buhayan. Kung paano magpalaki ng negosyo, kung paano maghawak ng tao, sa hawak ng tao, proven ako, men. Baka hindi mo rin alam yung negosyo ni Airvlog. Anyway, irrelevant Granting na granting na yung sinabi mo hindi ko kayang gawin. For the sake of argument. 'Di ba? Hindi ko kayang gawin 'yan. Still may katuturan ba na igamit mo 'yan sa hindi mo pag-akyat sa StreamYard? Come on. Ano ba? paano paikutin kung paano pagtayo ng istasyon sa mga technical. Doon mahihina yan dahil walang alam doon yan. Kanya-kanya eksperto ang tao Kailangan mo maging expert bago ka umakyat sa StreamYard? Sa mga first time na umakyat sa StreamYard, so meaning si Tita Marbs, expert ito? Dahil nakaakyat sa StreamYard. Ikaw may taong mahina sa English. Oo, mahina mag-deliver ang speech. Pero magaling naman sa ibang bagay. Bigan ko, hindi marunong magsalita ng English yun. Oo. Kung napunta sa Amerika, natuto. But he is now still not good to speak. Nako, nag-English na ulit si Sir Alex Pabella. Fluently ng English. Ano na? Good to speak. Fluently ng English. Anong fuelty? Fuelty in English. Anong fuelty? Tapos sasabihin nyo, nagkamali lang. O pagdating sa gasolina, sige, sasabihin ko, hindi ko talaga alam. Anong gagawin nyo ngayon? Hindi ko alam magtayo ng gasolinahan. Hindi ko naman need kasi alamin yun kasi hindi ko naman trabaho yun Pero itong pag-akyat sa StreamYard kasi, di ba? Need natin yung para magkaroon ng communication sa isa't isa.
na pwede kang sumagot doon na hindi mo pinili, mas pinili mo magdahilan. English. Pero napakagaling na mekaniko noon. Ganyan ang buhay ng tao. So yun guys, si Kuya Alex naman, he is not trying his best na para ipaliwanag sa inyo. Actually sa akin niya lang po yan sinasabi kasi kami yung dalawa magkausap. Pero it's time na bilang kaibigan na ipagtanggol ko rin siya sa inyo kasi sa totoo lang, yun nga sinabi ko kanina, nasaktan din ako. Nasaktan din. Pero nung niloloko ka niyan, Tita Marbs, hindi ka nasasaktan. Every time na nagsisinungaling siya sa'yo. Ako. Kasi kung tutusin si Kuya Alex, napaka-successful na po niya. Napaka-successful niyang businessman. May pera, may mga, alam niya na, di ba? So, yun lang. Wala na siguro akong dapat pang ipaliwanag sa inyo. Hirap ano pag hindi nagigets yung main problem. Anyway, yan lang pag-uusapan natin ngayong gabi. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye.